okay din siya. Hey guys, you're in a nutshell with me, Inan. Yes, meron na naman tayong yan, isa-stress ko, napaka-inspiring na story, no, pag-uusapan natin ngayon. Mag-asawa po ang ating bisita. Like, I think I've had a number of guests, na ang trabaho sa Pilipinas bago dumating ng Canada ay fast food workers. Ganito din po sila, pareha po silang fast food workers in Manila. It was sort of their pathway also. Yan po ang dahilan para makarating din po sila sa Canada. Pero ngayon, ibang-iba na ang kanilang ginagawa. They are very successful entrepreneurs. Yan, sila po ay taga Humboldt, Saskatchewan. Sige, papasok ko na nga nang marinig natin ang kanilang kwento. Ang mag-asawa nga, Lorena and Leo. Teka nga, paano ba i-pronounce tong apelido ninyo? Ano ba to? Takiki po. Takiki. Yes. Opo. Yan, Takiki. Ayan. Sila po ang couple behind Humboldt Inc. Okay. It's a tattoo shop with Opo. 3 branches now. Nakakatuwa naman, ano? 3 branches na po sila sa Saskatchewan. At naku, alam mo maganda dito, tinutulungan nila ang kapwa Pilipino nating mga tattoo artists makarating sa Canada. But anyway, thank you so much, yan. Thank you At po. i-share nyo sa amin ang inyong inspiring story. Welcome O po. sige, ikwento nyo muna, no? So, si Lorena ang nauna dito sa Canada. Opo, 2012 po, through Tim Hortons po. Through Teams. Pero what were you Opo. doing in Manila? Yun banggit ko, no? Pareho kayong fast food workers. Mag-asawa na kayo sa Pilipinas before you Opo. went here. So, how was life Opo. back in the Philippines nun? Ano po, mahirap. Mahirap po talaga sa Pilipinas kasi kami po is sa ano talaga kami, sa squatter area, mahirap. Ako po from Pasay. So, wala po kasi akong nanay, sa tatay ko sapatero lang. So, doon po kami sa mahirap na lugar na talagang squatter area. So, working student po talaga ako. Public school po. Mga kapatid ko iba hindi nakapagtapos. So, nag-meet po kami sa Jollibee. Doon Ano kayo po kami, nag-meet. service crew, opo, sa Jollibee po. Evangelista. Evangelista sa Pasay po. Aba, Dati. Kasi sa Jollibee po, 6 months, 6 months, di ba? So, every 6 months, nakailang fast food kami kasi puro 6 months, 6 months. Requirements na naman, pasa na naman sa iba. Kasi ganun po yung mga fast food sa atin dati. So, parang mga pang 6 ko, pang 7 niya, nag-meet po kami sa Evangelista na working student po ako. ikaw, Leo? Sa Humboldt ba, Leo ka tawagin? Paano na bang tawag Opo. sa'yo dyan? Leo? Leo rin po. Opo. Ikaw, ano buhay mo doon? Sabi sa akin, Lorena, pareho kayong laking sa squatters area, no? Informal Opo. settlers area. Opo. Oo. So, Sige, yung time na yun kasi parang struggle din kami sa buhay nung time na yun. So nag-decide kami na magtulungan na lang kami. Opo. So, kailangan isa lang talaga yung mag-aaral sa amin. So, kasi kahit ako, nag-aaral ako, yung sa part-time ko na working student ako, yung sahod ko as part-time sa Jollibee, yun din yung binabayad ko sa renta namin sa bahay, pinangkakain namin. So, hindi ko pa rin kaya. So, nag-stop siya. So, nagtulungan kami nung girlfriend, tulungan niya ako makapagtapos. So, nung nakapagtapos ako, ng college, nung nakakuha ako ng magandang trabaho sa KFC. Tas yung KFC po yung naging way ko para makapag-apply po sa Mercan, sa Canada po. Wow, that's a big sacrifice, Leo, opo. Diba? Opo, sobrang sacrifice. Ang dami niyang work. Hinahatid ko pa nga po, sinusundo ko pa nga po siya dati sa PLM. From Guadalupe, binabike ko lang. Naka-bike lang siya. Wow! Kasi dati naglalakad po kami, naglalakad-lakad lang kami kasi talagang wala pong kahit pamasahe. So nung unang-una namin nagkaroon kami ng bike, di namin makalimutan, ang saya-saya namin. Nagka-bike kami. So mula Guadalupe, pupunta siya ng Intramuros, papunta ng Maynila. Para sunduin niya ako, yung bike na yun yung pauwi na namin. Yun yung mode of transportation namin. Tapos babalik ulit ako dun sa trabaho, and then pipick upin ko siya ng 5.
So, Oo, 'no, baka grabe. talaga Ang tingin niyo nun dati asensado na kayo nung may bike na yes, kayo? nung may bike na Oo. kami kasi talaga hindi na kami Hindi naglalakad. na kami Kaya 'pag nagmamasahe. nakikita kami ngayon ng ano, ng mga bike ang daling bilhin dito sa Canada, 'di ba? Pero kami dati, ngayon may mga sasakyan na, pero kami dati bike lang, ang saya-saya na namin. Oo, Nakapalda Leo, pa ako nun, nakasakay nung ako nakaangkas ako sa unahan ng bike, nakapalda pa. Tas oo, so nala ay sorry, go ahead Leo, sige, sige. ay sir, naalala ko pa nung dumadaan kami sa Harrison, kasi may mga tambay dun na pinagtatawanan kami, Mm. talagang ini-ignore mo lang kasi kailangan mo ignorin, eh. Oo. Minsan Okey. kasi Kasi mga ano kasi, gabi kahit gabi na, kahit yung gabi minsan na aabutin ng gabi ta's oo, ano, pero okey Oo. naman po, masaya naman lagi. Oo, ngayon siguro binabalik-balikan niyo na lang na ang Opo. layo na ng narating ninyo 'no? So, Leo napagtapos mo basically, natulungan mong makapagtapos si Lorena. Did you ever go back to school na ano na nangyari? Ikaw? So yung time na po yun kasi, after nag-graduate siya is parang nagpakasal na kami. Mm. Mhm. Hindi na siya tatlo hindi So na hindi nag-finish ng college. imbes na ituloy ko na yung ano ko, yung pag-aaral ko, ang ginawa ko, nagtrabaho na lang ako Housework na lang. para dun sa future, para sa pang-araw-araw namin. Mm. Alright. Kasi opo, kasi siya, buntis na siya after ng Yung pagka-graduate niya, dire-diretso mga na, alam after niyo 1 year, masabi, hindi na siya nakapag-ano. opo, Oo. Pina-promote naman siya from service crew, naging captain oo, naman siya sa Shakey's. So, Oo. tumaas din naman yung grado niya, opo. yung parang pa-manager na rin, gano'n. So ayun nga, parang sa pagsisipag lang, ano naman, na-enjoy na po-promote naman sa trabaho, kaya Okay. sabi ko, sige okey na nga yun. Hindi na siya So But obviously kaysa okay. maghirap pa kami ng mag-aaral siya ulit. mag-i-start uli kami from the Oo. start. Opo, Okay. siya But lang obviously, talaga. you guys wanted something more, no? Kahit napo-promote Opo, kayo, naka-graduate na si Lorena. opo. Sino nag-isip mag-Canada? Paano napunta yung Canada sa plano ninyo? Ako po talaga kasi yung anak namin na unang anak namin is sobrang ano siya, yung may asthma po siya. Hmm. Yung mga 6 months pa lang may primary complex kasi siya, kasi nga po Pasay, alam niyo naman parang super polluted po dun. So, sabi nung pedya niya na parang kung gusto mong gumaling yung anak mo, kailangan mong umalis talaga, at sabi niya talaga sa'kin, natatandaan ko mga 2011, "Kung gusto mo kailangan sa Canada ka pumunta, na malinis ang ano." Sabi ko, "Saan po sa Canada?" "Sa Saskatchewan." Ba? Sabi niya talaga sa'kin, tapos sabi ko, "Hala," sabi ko, "kung gusto mong gumaling ang anak mo," kasi 6 months po talaga in and out kami every week, Oo, lagi ang hirap malala po nun, eh. talaga, sobrang payat niya po talaga ng baby. Lagi po kaming pabalik-balik sa ospital. Eh, yun Okay. siyempre struggle nga din po pala, tapos sabi siyempre prayers lang po talaga lagi. Tapos nung nag-apply po ako ng ano, ang sinabi sa'kin mapupunta daw ako sa Saskatchewan. Kasi 'pag nag-apply ka po sa 'di ba sa ano, sa agency, depende kung saan ka ipapadala na Mm. province. Yun, nung nagulat ako parang sabi ko answered prayer na sinabi sa'kin, "Sa Saskatchewan ka mapupunta." Sabi ko, yun yung Alright. sabi mismo nung ano talaga, pedya niya talaga. Sabi ko Oo talaga nga, answered prayer. nagdilang anghel si Doc. Yes, Oo, yes. 'no? Parang prayers lang lagi naman po, Oo. lagi. So, hindi ka masyado nahirapan nung nag-apply ka sa agency na-place ka agad nila sa Saskatchewan or Yes. matagal ba? Ilang buwan? Mabilis po actually, ang bilis po talaga ng process ko. Hindi niya po actually talaga alam na nag-a-apply ako. Hindi ko talaga Kasi never kasi po kaming naghiwalay in a day mula nung naging girlfriend ano. Nalaman niya nung paalis na ako kasi kailangan pong pumirma ng asawa na pinapayagan mo yung asawa mong umalis. so pinag-antay ko siya ng 2 weeks bago pinirmahan yung waiver. Opo, Ayaw hindi mo, niya alam. una. Opo, Buong process po after ko ng work na pang-umaga sa pumupunta ako dun sa agency, wala po siyang alam na nagpa-process ako. Oh, no, and siyempre naman na-hurt siguro si Leo nun, tinago mo pala Opo, sa ang kanya, hirap po Leo, nung 'no? paghihiwalay namin kasi nung tinawagan ako December, magpapasko Oo. na po yun 'di ba, sabi, "Oh, ano magpe-PEDOS ka na, after 1 week alis ka na." Sabi ko, "Hala, magpapasko paano ko sasabihin sa asawa ko?" Oh, Nagalit no. po talaga siya kaya yung paghihiwalay namin medyo yun, pagdating ko dito hindi maayos, pero sabi ko para naman sa bata po kasi talaga. Oh, wow. Leo, ano nasa isip mo nun nung umalis? Nagulat ka na lang? ay una sabi ko, para naman siguro sa future ng mga bata, kaya umuo na lang din ako bandang huli.
Oo, wala ka ng Sumuport choice eh. Ah, sumuport ako. Sumuport pa rin naman po kaysa siya. naman po halimbawa di ko pirmahan tapos habang buhay lang akong pagsisisihan nito. Oo. Oo. Okay. And then, how long did it take you, Lorena, hanggang ma-PR ka? Anong year ka dumating? 2012? 2012 po, opo. Tapos nakuha ko sila 2015. 2015. So 3 3 years din po. years. So 3 years ka talaga hindi rin umuwi, walang ano yun, Hindi kasi po, hindi ka mahihirapan, opo. Mahihirapan po daw kasi 'pag hindi ka pa PR ta's uuwi ka parang saka sa trabaho din po ang hirap mag-leave. So Oo. inantay ko po din talaga na ma-PR bago po talaga makuha Mhm. sila. So 3 years po yun, struggle. Kasi yun nga sakitin po yung bata, may time na gumagawa ako ng kape sa Tim Hortons, umiiyak ako kasi pagtawag ko na break time ko nasa ospital siya, makikita Oh, ko no. nahihirapan siyang huminga. Alam mo yung pagtatawag ka ng break mo, nasa ospital sila ta's sobrang hinihika siya. So nagtitimpla ako ng kape dati na ang bilis-bilis 'di ba, fast food kasi na ano, tapos ako umiiyak, nagaganyan. Alam niyo po yung mga struggle ng mga long distance na ganyan. So, lahat po 'yun talaga pinagdaanan namin. Saka yun rin po yung naging reason kaya pumayag na rin ako kasi sa Pilipinas kasi ang hirap ng ano, 'pag nagkasakit yung bata, unang-una kailangan ng pera, kailangan down payment. Paano kung wala kang pan-down, paano kung walang ano, Opo, minsan, ginagawa ko pa nga nun, yung motor ko sinasangla ko. opo, nagkamotor kami nasanla din. Tap ta's lagi yung ATM ko dati laging nakasangla dun sa manager namin para, Opo, hmm. Para sa kaya Saka turning point ko talaga Miss Ina is bago ko mag-apply, yung tatay ko kasi parang emergency na aksidente siya. So, Pasko 'yun. So, nagmamakaawa ako sa mga ospital na tanggapin siya para bigyan siya ng first aid. oo, Hiningian ko ng 200,000. hiningian ka niya? Hiningian Hindi. ka para lang tanggapin? Yes, naranasan Oh, ko po yung sa labas ng ospital madaming tao, lumuhod po ako sa mga tao. Parang awa niyo na po, tanggapin siguro niyo yung tatay ko. mga 4 o 5 Ilang ospital na. ospital po kaming pinalipat-lipat. oh Sabi ko, my "Paano 'pag God. nangyari yun sa anak ko, gano'n ulit?" Kaya naano po ang tatay ko, after ng Pasko, Pasko po mismo yung nangyari yun na nagmamakaawa ako, umiiyak ako, anghihingian ako para tingnan kasi nga 50-50 na daw na aksidente siya, nahulog siya sa hagdan. Sabi ko, "Tignan niyo muna yung tatay ko, saka na po natin pag-usapan 'yan." Kasi 50 Oo. na 50 na po siya, wala pong kumuha sa kanya. Kaya yung turning point ko na parang hindi alam ni Leo na nag-a-apply ako. Kasi sabi ko, hindi ko kayang maulit, na-depress din po kasi ako nung time na yun na, hindi ko kayang maulit na nangyari na, tapos bago alaunin sa family ko na wala akong pera, wala akong ipon. Kasi siyempre sa Pilipinas po ang sahod natin bayad agad ng gan'to, 'di ba? Oo. Hindi tayo makapag-save po, kami nagre-rent lang. Sabi ko, "Hindi ko kayang maulit," sabi ko. So, alam kong mahirap man na mahiwalay, kailangan gumawa ako ng paraan talaga. Kaya nag-apply po ako kahit hindi niya alam. Oo, grabe pala 'no? Oh, wow. Grabe po talaga. Okay. So sige, punta na tayo sa Canada. Grabe ang saklap nung pinagdaanan niyo talaga 'no, buti na lang nandito na kayo. At least you don't have to worry about that anymore ano. Opo, opo. Ah, okay. So ngayon, eto na. Nakuha mo na si Leo. O Leo, nung dumating ka dito, ano ng job mo, Lorena pala at that time? You were still with Tims nung nakuha Opo, mo? din po. Naranasan ko po 'yan mag 3 jobs, mag 4 job, 3 jobs, saka wala ako off po nun. Wala po Oo. akong off kasi hindi siya makapag-work nun kahit sa Pilipinas siya kasi may sakit nga po lagi yung bata, eh. So sabi ko, Oo. sacrifice muna, okey lang gano'n naman po kami, give and take po kami lagi. Na yung Oo. bata bantayan mo lang talaga, alagaan mo, ako Oo. magtatrabaho. So naranasan ko po yang buhay dito po na 3 jobs, mga part-time na mga linis, mga ganyan. So, Okay. teams pa rin po ako nung dumating. Siya, Alright. tapos siya Swerte po mo, oo. Swerte ni Leo, oh, tignan mo PR ka na agad. Pagdating mo dito hindi mo na dinaanan yung pinagdaanan ni Lorena, yes, Parang, oo. binawi ko naman po yung dumating ako bawi naman po. kasi Yan, yung time na yun, oh, yung time ako nag-full-time ako sa Teams saka sa Sobeys, Grocery, grocery manager, sa dairy dairy, manager, opo. tapos oo. may part-time pa ako ng sa may, PepsiCo. Oh, So, nice, puro okey, part-time bawi-bawi din nga po. naman. Teka muna, curious pala ako 'no, ano difference ng buhay ng fast food worker sa Pilipinas at fast food worker sa Canada? Sa experience ninyo 'no? Kasi pareho kayong gano'n.
Ang pinagkaiba lang po, yung iba yung saya habang nagtatrabaho ako ng fast food sa Pilipinas. Oh, bakit? Sige, sige, share mo. Paano? Kasi pwede po, halimbawa, yung bawat isa nakakapagbiruan. Dito naman kasi minsan merong hindrance minsan Language. oo, Oo, may language language barrier. opo, may language barrier na sasabihin ng puti na Parang hindi puwede yung oo, tayo po kasi sa fast food 'di ba lalo sa Jollibee ganyan, 'pag masaya nag-aasaran, masaya po yung area. Oo. Dito po talaga seryoso, talagang Work talaga, ay yun yung work na sabihin. work pa talaga as in talagang solid work though kaya though sa Pilipinas din naman talagang magwo-work ka rin naman. Kaso nga opo, lang, di mo maramdaman kasi yung pagod kasi nga nag-e-enjoy ka. Oo. Na unlike dito, minsan pressured kasi. Yung trabaho dito pressure, may pressure kaya hindi mo do'n sa Pilipinas may pressure pero hindi katulad ng pressure na nandito. masaya po kasi talaga. Oo. Masaya kasi sa Pilipinas kahit Sobrang haba ng pila, ang dami-dami, dito kokonti lang pero parang pagod na pagod pagod, Okay. O sige, okey. So, pareho po sila guys 'no, na fast food, workers din nag-umpisa dito sa Canada. Pero ngayon napakalayo na nung linya na ginagawa ninyo. Let me show you, Humboldt Inc. Naku, sikat po 'yan diyan sa area nila sa Humboldt, Saskatchewan. Papakita ko sa inyo 'no. May 3 na kayong branches, tattoo shop. Eto pala yung family nila 'no, ayan, okay. And then this is your team, 'yan. Opo, recent Tapos expo po 'yan, oo nga, did you win an award? May gano'n opo, ba? oo, opo. magagaling po yung mga artist po, tattoo of the show, talagang amaze po sila sa talent ng mga Pilipino. As in talagang naitayo natin ang bandila ng mga Pilipino. Yun na nga, nakakatuwa because guys 'no, so siyempre stinok ko na ang Facebook page ng Humboldt Inc. Grabe yung the intricate designs. Parang buhay na buhay yung mga ano 'no, tattoo. Teka muna, papakita ko sa inyo 'no, yung mga example. Ayan, siyempre lahat 'yan ng tattoo artist niyo Pilipino, tama ba? Opo, Opo, opo. Oh, 'di ba? Po talaga yung goal namin nung umpisa pa lang nung in-interview po kami ng Omni, nung first interview namin. Mm. Nag-usap kami nun ni ang parang nung unang interview namin ang dream namin sana makakuha kami ng ibang Pilipino para ipakita natin yung mga talent ng mga so yung sunod na interview namin sa Omni andito na sila. So talagang dream come true po na talagang nakapagtulong po tayo sa mga ibang Pilipino tapos talagang naipagmalaki na, naipakita na magagaling po talaga tayong mga Pilipino. Correct. Pero ano 'to, saan nanggaling yung pagiging tattoo artist ni Leo? Ano ba, sa Pilipinas ba, rumaraket ka, tambay ka ba ng tattoo shop noon, ano ba? so, ang may maliit pa lang po kasi ako talagang hilig ko na passion ko na talagang drawing, talagang nagdo-drawing na ako, Mm. talagang kahit sa school, kahit di ako nakikinig sa teacher ko, Talented talaga yung siya. sa likod ng Oo. notebook ko, puro drawing lang yun. Opo. Tas Oo. Mag tas ma gumawa siyang portrait, picture namin, mga gano'n po. Opo, saka kahit yung nagtatrabaho na siya na party manager sa KFC, ako rin gumagawa ng design nila, Decoration, decoration, mga artwork, opo, basta artwork. Basta pagdating po sa art, ay talagang passionate po magaling po talaga ako talaga siya. siya. Oo. Oh, paano So ka napunta sa tattoo? so yung unang tattoo ko po. So yung ginawa ko po yung design ng unang tattoo ko, and then sabi ko parang kaya ko. So tinry ko. On yourself? Hindi po, nagpa-tattoo po ako dun sa Akala ko on malapit dun yourself. Pero mala Okay. meron siyang tattoo na gawa niya po. malapit Oo. lang po dun sa lugar namin. So, yan nagpa-tattoo po ako ta's sabi ko parang kaya kaya kong gawin. Oo. Ta's yung isang coworker ko po sa Pilipinas, sa trabaho ko dati, so nagpabili ako sa kanya ng kasi nagta-tattoo po siya, eh. So, nagpabili po ako sa kanya ng tattoo kit, ta's magpapaturo ako sa kanya basic, Dun na nag-start. opo. Yan, marami na siyang Oo. client. Ta's simula po no'n parang ayun na parang nagsimula ako sa pig skin, tapos pig skin. Yeah. Okay, wow. Kaibigan. Pero yun po, yung dun siya naging busy habang magkahiwalay po kami ng 3 years. Tapos Naku. tap Nagta-tattoo siya habang magkahiwalay kami. tapos during the time po yun parang dalawa yung inaano ko, nagta-tattoo ko then nag-open din ako ng maliit na hindi naman parang lang welding shop din.
I So yun, see. Okay. yun po yung ano, yung pinagkakaabalahan namin. Habang hiwalay I kami. see. Okay, eto na siyempre, kung kayo ay mga kumbaga si Leo bagong dating lang nun sa Canada, yan nag-fast food, kailangan ng lakas ng loob 'no, siyempre kung magnenegosyo ka in a foreign land, 'di Yes. ba? Who came up with Opo. the idea na alam mo try natin, wag na tayo mag-fast food, magnegosyante na lang tayo? Opo. Ano po kami, na-award kami ng first Filipino tattoo studio in Saskatchewan. Nice, oh, 'di Opo. ba? Yung Uy, unang-una kasi kami unang-unang Pilipino First na Filipino nagtayo tattoo shop, tattoo shop na nagtayo sa Saskatchewan. Saskatchewan. Opo. oo, so who came up with the idea na, "O alam mo magtatuan na lang tayo?" So yung dumating po kasi ako dito, si Lorena po parang ano niya, parang pinapakalat niya na, yung asawa ko Nagta-tattoo na siya, nagta-tattoo. opo. Alam na ng mga tao dito. Kasi may mga siyempre po para 'di lang mawala yung skill, so ginagawa ko, nag-aano ako ng mga Oo, sige. nagtatattoo ko ng Nagta-tattoo konti, siya, nagta-tattoo siya sa mga kaibigan, sa akin. Ayan, mga Oo, practice mga lang artist po. po namin, ayun. Tapos kasi ang hindi ko lang po alam is Ina kung narinig yung sa Humboldt Crush dito noong naku, please 2018. tell me about it, sige. Opo, yun actually dun po kasi nung nag-start po siya kami actually henna-henna lang. So Hmm, naghe-henna siya, Henna, nag-e-airbrush siya, tapos airbrush, nagugulat yung mga artist na ang galing niya mag-freehand ng henna drawing sa katawan. Tapos mhm. bakit ang galing niya ganyan-ganyan yung naghe-henna dito sa mga street fair, sabi ko kasi tattoo artist siya sa Pilipinas. So Yeah. lagi kaming pinipilit no na magtayo naman kayong tattoo shop o ng tattoo shop dito sa area natin. Nagda-drive pa kami ng 2 hours para lang makapagpa-tattoo. So talagang Mm. pinipilit nila kami ng ilang months, siya nakalipat na siya sa skilled work na painter na siya ng mga trailer. So parang na yung medyo nawala na yung ano niya sa pagta-tattoo. Nung nangyari po yung sa Humboldt Broncos nung 2018, yung mga tao po talaga dito yung nagsabi sa'min na, "Please put up a tattoo shop because we want to get memorial tattoo for all the Bronco players that passed away." Which is Oh, yung mga yun kilala namin yung ibang nag-pass away kasi meron kaming mga hinena sa kanila, eh. Yung isa nga na oh, namatay po, weeks before siya mamatay nagpahera siya ng cross. oh, wow. Okay, so oo, Opo. you So grabbed that opportunity. sila po talaga yung mga tao sila dito sila yung yung nagsabi sa amin na, "Please, nag-inspired sa'min na please put magtayo na up" ng yeah, "Put up it para here." magkaroon sila ng mga memorya sa Oo, mga ano gusto nila. namin siyang magawa mismo dito rin sa Hamburg. Kasi during time ng tawag dito, after ng crash merong ano dito, street fest. Tapos majority ng ginagawa ko is, henna na Henna, may humble strong. yung panahon Oh, po. okay. Dahil nga sa ano, Opo, yung panahon po talaga na yun. So parang gusto nila i-statue po talaga as memorial. So please, we will wait na ma-establish nyo, magawa nyo. Pero gusto namin si Leo ang gagawa. Since personally, kilala niya yung mga players at dito Yeah. sa taon natin gagawin. So sabi namin, sige, try natin. Nagsimula po kami part-time, maliit lang po, nag-rent na kami ng maliit na room. Ito Mhm. kasi po sa amin na po 'tong building, pero before po maliit lang po. So Oh, umaga siya nagwo-work siya ng full-time niya as painter, tapos hapon nagta-tattoo siya pagkauwi niya. So papasok siya ng work ng 6 'no, 6 to 2 o 5 hindi to 2, 5 5 to 2 ta's hmm, magta-tattoo siya ng 5 to 10. Akala namin part-time, konti-konti lang nung hmm. una. Kasi part-time lang, minsan lang. Sobrang pagka-open namin ang busy po talaga. Lalo na nung Wow. nakita yung mga gawa niya. Pero Oo. yung time na po na nag-umpisa ako, struggle talaga. May Kasi struggle din po, meron Filipino. kasi nga po meron dahil skin color, baka akala nila, ano lang parang nagpa-practice lang, parang ginagawa ko lang dahil sa pera. Oo, Oo. may struggle din po. Pero Pero siyempre nakita nila yung quality later on. Yes, so opo, so opo. after ng session namin, pag-uwi nila magme-message na kaagad yun, gusto kaagad nila ng panibago. So ganun po yung naging ano namin hanggang Trend, trend namin na naging busy kami. repeat customer lagi. During na after ng pag-uwi nila, dun na sila mag-message na, papa-schedule ulit ako. Nakita ng mga family, friends, dun po talaga lumakas actually. Oo. So nice, no? And guys, grabe, naka 3 branches na kayo.
Opo. And what's amazing is, tulad nga na nabanggit natin kanina, you are hiring mga Filipino artists through Lamia. Through Opo. Lamia, di ba? And guys, alam mo, I must say, ito ang isang magandang paggamit talaga ng Lamia. Opo. Because the required job, and very specialized di ba? Opo. Hindi mo masasabi talaga, Hindi kakaunti basta-basta. lang ang may ganyang Po level siya. of Skilled, artistry. opo. Skilled Oo. work So po talaga talagang siya. justifiable ba guys na Opo. mag-hire ng talagang Yes. piling-piling mga workers, no? So I think this is a Opo. perfect example, a very good Opo. example of how Opo. Lamias should be used. Yes po. Yes Okay, po. and of course, oo, no, nakakatuwa. So ilang pamilya na natulungan ninyo ng mga So ngayon kababayan po, natin? may 3 na kaming artist, yung 2 po kasi isa single, tapos yung 2 po may pamilya sila, andito na po yung mga pamilya nila. Yung isa po andito na yung 2 anak niya, tapos yung isa po meron siyang autism na may need ng help, andito na rin po. So okay naman po sila lahat. Kaya napakuha po kami ng 3 bahay kasi bago sila dumating, pine-prepare namin na pagdating nila naka-ready na lahat. Teka Na muna, talagang matutulog na lang sila. you bought houses, 3 houses. Opo. Oh my God. Do'n po yung mga artist nakatira po. Oh, wow! Nagre-rent po sila na Ang galing nyo maliit rin lang. mag-ipon, ha? Okay, very good, Opo. no? So meron po kaming 2 shop, yung yung Sa 2 dalawang shop, andun yung own 2 artist. own namin yung building, Pati kasi sa yung rent namin. opo. Oh my God. Eto, wait. Nabanggit mo kanina rin, etong kung nasan kayo ngayon, you own this building? Opo. Oh my God. Ang Saka po galing yung isang ninyo. building. Opo. Oh my God. In a span of how many years were you able to generate all these properties? Purchase all these properties? So nag-umpisa po kami nag-open ng shop nung 2019 lang. 2019. Tapos nakuha po namin 'tong building na 'to 2022. 2021? Oo. After ng pandemic. No, November of 2021. Okay po. Tapos we moved here in 2022. Kasi ni-renovate. Ay, ni-renovate po namin 'to, kasi talagang ano po 'to, kung makikita niyo lumang-lumang building, nagulat sila mga taga dito, iba naging tattoo shop siya bigla. Mula ceiling lahat, siya po ang nag-renovate nitong buong building na 'to. Nice. Well, Up you know and what? down. Business must be really good, 'di ba? Opo, You deserve it. opo. Thank Grabe, you no? po. Na-observe ko dun sa comment section, no, sa mga posts niyo sa Facebook. I think talagang very, na kayo sa community ninyo, na-penetrate ninyo. Hindi lang mga Pilipino. Actually, napansin ko, puro ibang lahi yung sobrang Opo. full of Majority. praises Opo. sa work ninyo. Puro mga puti. 'Di ba? Nakakatuwa na Opo. na-appreciate nila Opo. yung Opo, Filipino sobra. artistry. Sobra po Meron talaga. pa nga po kaming client na biyahe pa from Manitoba. Manitoba, Edmonton, Alberta. Sobrang BC. malalayo na mga puti. Oh, wow! Oh my Kasi God, nakikita po nila yung gawa ng nakakasabi. mga artist natin. Yung tingin po nila sa mga Pilipino, nung nakita namin yung mga gawain niyo, sobrang ang gagaling ng mga Pilipino pala. Oo. Ang babait, ang ano. Saka yung siyempre service po natin as Pilipino. Ayun nga po yung naging advantage naging advantage ko kasi nasanay ako sa hospitality. Diba, sa fast food. Hospitable kayo eh. In-apply ko po yung sa service na yon dito sa shop. Opo. Oo. Na-amaze sila. Parang makikita nyo sa mga comment nila, sa mga reviews, hindi namin sila sasabihan na mag-review. Talagang magre-review sila talaga. Na parang nasa bahay lang sila, at home, ang ganda ng service. Talagang at home kami. So, kaya sobrang yung recommendation na magugulat kami. Sabi ko, are you willing to drive 7 hours just for a tattoo? Yeah. Because you're worth it. We will come for you. You're worth it. We want to meet you. Mga ganun. We're so happy you went here in Canada. We're so happy you choose Humboldt. Nakakatawa po. Yeah. Oh my God, nakakatuwa naman. Nakakatawa po. Okay, puntahan ko lang ng konti yung ninyo, no, yung properties niyo. Ang galing naman, no. You were purchasing a property in a way para nga may bahay na agad yung mga Pilipinong hina-hire ninyo. Pero strategic din yun bilang real estate investor kasi sila na nagbabayad ng mortgage ninyo. Opo. Oo, ang galing naman. Which is po kapag katulad po yung nag-open kami sa Martinsville.
struggle po kami maghanap ng matutuloyan. So, yung nag-open kami doon, dalawa kami ng isang artist na Start, opo. Yun yung pinakahuling branch. City po kasi doon yung pinaka-city. So, malaan lang po yun parang malapit lang sa Saskatoon. Mm. So, ang hirap na hirap kami maghanap ng lugar. And then, yung property nila, napakamahal. Mahal po kasi. Sobrang mahal. Kaya yun po yung condo. So, yung tree house, condo yung kinuha namin. Tapos luckily, siguro busy lahat ng tao. Kasi marami naghahanap ng bahay doon. So, naging busy lahat ng tao. Kasi it was during New Year po yun nang pinost nila na may available. So, ginrab ka agad namin. Condo po yung condo. May condo pa kayo. Ang galing naman. Alam nyo, tinamang haba na bigla, naka 30 minutes na tayo, no? Ba't nakakatawa naman? May gusto pala akong isang update. Ano na, nawala na yung asthma ng anak mo, Lorena? Ay, pagdating po dito, true. As in, a week. Opo. Wala po, walang gamot, Yan ang walang ang hangin talaga is napakalinis. Pati po yung mother ko. Siya yung mother ko kasi asthmatic talaga yun. Opo. Pero yung dumating siya dito as in nawala. Nawala din po. Oo, this is Pero not the first pabalik-balik time. din po siya dito nakakailang balik na rin po yung mother niya. Totoo talaga. Hindi ito yung first time na narinig ko, no, na may mga asthmatic tayong kababayan. Pagdating dito, biglang nakakahinga sila ng maluwag, literally. Kasi masyado polluted Oo, doon mo na ma-feel na ay nako. Ito mga anakis ko po. Pakilala ko kayo mamaya. Nakakatawa naman. Well, Nakakatawa kailangan ko na po. tapusin to. Napahaba na tayo yung Ayan, kwento. opo. Pero last na lang salamat siguro. po. And God Last na grace lang po. siguro. Teka muna. Pag binabalikan nyo yun, yung kanina yung kinakwento ninyo, asensado na kayo sa Pilipinas, nang bumalik kayo ng bike. Diba, Leo, pinusundo mo siya doon, tapos ikaw hindi ka nag-aral. Oh my God, when you look back at those, grabe, you feel so accomplished, I'm sure. No? Anong feeling? Ang sa akin lang po parang yung kung iisipin ko yung nakaraan, parang masayang alaala na lang. Masaya Na kaya mong ipagmalaki o kami nga nung araw, ganyan. Survive kami ng ganito. Ano mo yun po yun? Yung mga masishare sa mga bata. Kami na nga, Nung uwi kami, pinapakita namin yung lugar namin dati. Wala kaming poset, poso lang. Oo. Para maghugas, nag-iigib. Wala kaming gano'n. yung ulam namin nung araw, Mga ganyan. toyo at mantika lang. Oo, ganun kayo dati. Grabe, Apo. Wow. Pero God's grace po talaga. Laging, yun lang po yung importante talaga sa lahat ng mga gustong mag-business at gustong pumunta ng Canada. Ma-advise namin sa lahat is wag po kayong panghinaan ng loob kahit mahirap talagang makapunta rito. There's always a way po talaga. Prayer lang. Pray lang, di ba? Hindi naman tayo papabayaan. So, wag kayong mag-give up sa dream nyo. Lalo na kung para sa pamilya. Go lang. Well, congratulations to you guys. Naku, Thank diba, you hindi ko po. alam kung Thank you po. makakapunta ako ever dyan sa banda sa inyo, no? Pero we'll see. Sana makavisit ako sa shop. Sana po. Oo nga, congrats guys. At again, maraming salamat for sharing your story. Huwag muna kayong alis pagkatapos nung... Ayan yung shop nila. Oh. Sige, turo mo kaming konti. Oh. Sige, sa loob. Ayan po yung dalawang anak ko na. Ayan. Oh. Hi guys! Ayan na po. Ayan. O, diba? May mga tatuan. Ayan. Ilang shares kayo dyan sa shop na yan? Pwede po dito ng 4 chairs. I see. Diba? Ganda. Alright. Yan. May mga ibang mga award po yan, yung mga award po namin, yan. Shout out sa aming mga artists, sila Mark, Lemuel, Pauls, pag na-watch nila to, magagaling po yung mga artists natin. Ay, nakakatawa naman. Mukhang masarap na tambayan yan, kako, no? Okay, guys, sige, Lorena, Leo, maraming salamat again. Don't leave muna pag-extra nito. Thank you guys. We'll end this episode here. I'll see you guys next month. Bye. Thank you po. God bless. Thank you po.